Atensyon mga Filipino senior citizens, bukas na, araw ng Martes, October 7, 2025, mangyayari na ito. DSWD at NCSC sanib puwersa para sa pamamahagi ng benepisyo at programa. Pag-uusapan natin dito sa video. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dako sa mundo? Kumusta mga ka-vlogs? Eto ha, makinig mga lolo at lola. Bukas po, araw ng Martes, October 7, 2025, mangyayari na ito. DSWD at NCSC sanib puwersa sa pagbibigay ng benepisyo at programa. Mamaya-maya, pakikinggan natin ang NCSC. Pero kung bago ka pala dito sa aking YouTube channel o di kaya hindi ka pa nakasubscribe, i-click nyo muna ang ating subscribe button na nasa baba. So, eto na nga po, no, mga senior citizens. Bukas po, araw ng Martes, October 7, 2025, ang pagtatapos po ng Filipino Elderly Week, kung saan nga po pinagdiriwang natin ang isang linggo simula noong October 1 at magtatapos bukas, October 7, ang linggo ng katandaan ng mga Pilipino, mga ka-vlogs, or Filipino Elderly Week, kung saan nga po ito ay pinangungunahan ng NCSC katuwang ang DSWD. Ano-ano nga ba mga benepisyo, programa, mga activities at serbisyo na maaari niyong makuha, no, sa Filipino Elderly Week na ito. Narito, pakikinggan at panoorin po natin si Miss Lorraine Valdivieso, ang tagapagsalita ng NCSC. Maraming salamat po sa pag-imbita sa aming tanggapan. So ma'am, ano po yung pangunahing layunin nitong pagdiriwang ng Elderly Filipino Week ngayong taon at ano po yung tema nito? Okay, ang Elderly Filipino Week po, yung linggo ng katandaang Pilipino, ay alinsunod po sa Proclamation number 470 na nilagdaan po ng dating Pangulong Fidel V. Ramos na nagalayon pong kilalanin ang mga kahalagahan at mga naging ambag po ng ating mga senior citizens sa atin pong nation building. Okay. Ma'am, ano po yung mga activities at services na inihanda ng NCSC para sa mga senior citizens sa iba't ibang bahagi ng bansa para po sa celebration na ito? Okay, that's a nice question, Yusek March, kasi before going here for this interview, we launched the Elderly Filipino Week together with all of our regional offices. So nag-umpisa po, maagang-maaga ma'am, nag-umpisa ang celebration at 5 a.m. Meron na tayong mass sa iba't ibang bahagi ng bansa at sinundan po yan ng Walk for Life, and magkakaroon din po ng mga caravan of services in coordination with all of our partner agencies. Kasama po dyan, syempre, ang DSWD, ang ating pong iba pang tanggapan, PhilHealth, PSA, para po magbigay ng serbisyo para sa ating mga senior citizens. So ma'am, meron pa po bang mga bagong programa o serbisyong ilulunsad ngayong taon para mas mapalawak pa yung benepisyo at proteksyon ng mga senior citizens? Okay po, Asek Weng, tuloy-tuloy naman po ang programa ng aming tanggapan at ngayon po meron kaming nilulunsad ng Department of Tourism. Ang community tour guiding po, ito ay nagbibigay ng opportunity para sa ating mga senior citizens na maging kabahagi pa rin po ng sektor ng turismo at ngayon po ay nag-undergo sila ng training. 7 days training po yan para sila ay maging accredited na tour guides sa Intramuros, and let our senior citizens be the storytellers of our history. And yan po ay layunin natin na ma-duplicate or ma-replicate to all places in the Philippines na priority po ang ating tourism. Ayan, napakaganda talaga ng programa na yun. Nabasa ko lang din po sa news na magiging tour guides na po ang ating mga senior citizens. Very clever po. Pero ma'am, bukod po sa Elderly Filipino Week, ano pa po ba yung mga nakalatag na initiatives ng NCSC upang patuloy na masuporta ng ating mga senior citizens sa pang-araw-araw po? Yes po, Yusek March. Meron po tayong tinatawag na Expanded Centenarians Act. Nakalagak pa rin po
po yan sa aming tanggapan wherein tayo po ay namamahagi ng 10,000 cash gifts for all of our senior citizens na naka-reach po ng 80, 85, 90, 95 at 100,000 naman po para doon sa ating mga centenarians. And sa ngayon po ma'am, na-reach na po natin yung 1 billion mark at meron na po tayong mahigit 100,000 grantees nito pong Expanded Centenarians Act at hindi lang naman po yun kasi nakikipagtulungan din po tayo sa DICT in particular for the digital literacy ng ating mga nakatatandang Pilipino. I think that is very important na hindi sila ma-left out sa digital age knowing na hindi po yun yung kanilang henerasyon and marami ho tuloy-tuloy yan with PhilHealth para po sa kanilang kalusugan at yun po yung aming mga advokasya para sa kanila. Ma'am, kamakailan naman po ay nilagdaan ni Pangulong Marcos Jr. ang Executive Order number 96 o yung paglilipat ng komisyon sa supervision ng DSWD. Ano pong masasabi ninyo dito? Nako, Ase Kweng, it is a very welcome initiative or move for NCSC dahil noon pa man po when the NCSC was created in 2019, partner na po natin ang DSWD sa pagbigay ng tulong at programa para sa ating mga senior citizens and with this executive order na pirmahan po, we are expecting na mas magiging makabuluhan po yung pagtutulungan ng tanggapan ng DSWD at ng aming ahensya para po sa welfare ng ating mga senior citizens. Ma'am, ano po yung magiging papel ng NCSC sa pagtutulungan kasama ang DSWD para matiyak ang maayos na pagbibigay ng social pension at iba pang benefits nila? Opo, specific po, Yusek Marge, doon sa EO 96 na yung pong pamamahagi ng social pension for indigent senior citizens remains to be under DSWD. But in that clause as well, sabi doon ay in close coordination sa aming tanggapan, sabi nga po, if you wanna go fast, go alone. But if you wanna go further, do it by a team, and if you want to go far, do it with a team. So yun po kami as an agency, we want to go fast and that is in partnership with DSWD. So ma'am, ayon sa RA 11350, nakatalaga ang NCSC para tiyakin ang buong implementasyon ng mga batas at pulisiya para sa senior citizens. Paano naman ninyo sisiguruduhin na hindi mawawala ang independence at mandato ng komisyon na kabilang din sa paglilipat sa DSWD? Okay, ang NCSC po kasi ay created under Republic Act 11350. So, nandun po yung mandato ng ahensya na siguraduhin yung implementasyon ng mga programa at batas patungkol sa mga senior citizens natin. So, makakaasa pa rin po ang lahat ng mga senior citizens na ang DSWD po matagal na sila sa serbisyo publiko, may mga mechanism na sila and may makinarya na rin sila on the ground at matutulungan po din ng DSWD for sure ang aming ahensya sa pagpapalawak po ng aming programa as well for the senior citizens. And marami rin hong matututuhan ang komisyon namin ng mga senior citizen sa DSWD. Okay. Ma'am, mensahe niyo na lang po sa mga senior citizens at kanilang pamilya hinggil sa pagbabagong ito at sa mga kabataan at pamilyang Pilipino tungkol sa nalalapit na selebrasyon ng Elderly Filipino Week. Okay, maraming salamat po, Yusek Marge. Sa mga mahal po nating senior citizens, makilahok, makibahagi po tayo sa mga aktibidad na inihanda ng National Commission of Senior Citizens at ng DSWD para po sa ating lahat. At maganda po yun na nabanggit ni Yusek Marge yung role ng mga kabataan sa pagtulong sa mga senior citizens to also promote the intergenerational relationship among generations. Tulungan po natin, alalayan natin yung ating mga nakatatanda para makilahok po sila sa mga programa ng Elderly Filipino Week. At muli po, isang maligaya at makabuluhang linggo ng katandaang Pilipino. So ayan po no mga lolo at lola, atin po napakinggan ang tagapagsalita ng NCSC kung saan nga po kanya pong inilatag ang mga activities, serbisyo, benepisyo, programa po na ibibigay po sa ating mga nakakatanda ngayong
Filipino Elderly Week at hanggang bukas po yan. Ito po ay katuwang ng NCSC, ang DSWD, kasi nga po partner yan sila sa pamamahala at pamamahagi ng inyong mga benepisyo, mga senior citizen. Kaya makibahagi po kayo sa Filipino Elderly Week. Kaya naman sa lahat ng mga Filipino senior citizens, maligayang pagdiriwang po ng katandaang Pilipino na Linggo o Filipino Elderly Week 2025. Kaya naman, mga senior citizens, ano po yung komento at reaksyon sa balitang ito? Ibahagi niyo po sa comment section na nasa baba. Pakilakip ng buong pangalan at kung taga saan kayo para alam ko kung saan ito naaabot ang ating video. Bago ako magtapos sa video na to, kung gusto niyo po sumuporta sa aking YouTube channel, maaari niyo pong i-click ang ating super thanks button na nasa baba. Sa mga gusto mong i-membro, pwedeng i-click nyo lang ang ating join button. Maraming perks dyan mga ka-vlogs. Be my member now. Sana naging gabay ang video na to kahit paano na pag-uusapan natin ang mga mahahalagang bagay-bagay na may kinalaman sa ayuda, programa at benepisyo ng mga senior citizen. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo na i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag niyong kalimutan na pindutin ang notification bell, ilagay sa all para updated ka sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Maaari nyo din i-like ang video na to at kung meron ka pa mga tanungan, maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. Paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ako si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, pawang katotohanan at lahat, totoo lamang.